ating mga kapulisan. Kalmado at ipakita ang maximum tolerance alinsunod sa ating mga patakaran at tungkulin. Tungkulin. Nakuha na ang video! Grabe! Giyapan og lamaw! Giyapan sila og lamaw! Grabe! Grabe! Giyapan sila og lamaw! Oh! Oh! Grabe! Grabe, John! Grabe! Giyapan sila og lamaw! Giyapan sila og lamaw! Kilapay ang bato na kung kayo. Ako kay bato. Ako kay bato kilapay. So, nakita nyo naman po yung napakatindi po na pananakit nitong kulto ni Kibulok sa atin pong mga kapulisan. Talagang grabe po ang kanilang ginagawang pananakit. Grabe na po ang ginagawa nilang pambabasto sa ating mga kapulisan. Ito ba yung sinasabi ninyo na puro pagmamahal ang tinuturo sa inyo ni Pastong Kibulok? Yan ba'y sinasabi niyong pagmamahal ang manakit ng inyong kapwa? Ayaw niyong sumunod sa batas? Sinasabi ninyo, lawless government na ang kay Pangulong Bongbong Marcos na pamumuno. Kung lawless, sigurado ko wala na kayo ngayon dito. Sigurado ko hindi na kayo makapambabasa ng ihi. Hindi na kayo makapagbabato ng napakalaking bato na yun. Sigurado ko hindi nyo na yan magagawa kung lawlessness na po ang umiiral dito sa ating bansa. Mababait pa rin ang mga pulis sa Davao City. Mababait pa rin ang mga tauhan ni General Torre. Naglabas ng payag itong si Mayor Baste Duterte. Ayaw na daw niyang makialam kasi hindi naman daw makikinig sa kanyang mga kapulisan at kaya Chief Marbil at kaya General Torre na lang naman daw ito makikinig. Walang kakwenta-kwenta tong mayor ng Davao City. Ewan ko lang kung iboto pa to ng taong bayan. Kasi ngayon, sa panahon ngayon, sa nangyayari sa Davao City, kailangan nyo ng isang leader. Bukod yung sa mga peace and order na mga kapulisan, meron ding dapat na isang leader na tatayo, kikilos para sa buong Davao City. Pero parang wala po. Naduwag yung sinabing mananampal ng general. Naduwag. Natakot. Iniwanan sa ere ang mga taga Davao City. At pinabayaan lang na gumulo at lumaganap ang kasamaan at lumala po ang problema. Yan po ang inyong mayor. Ngayon, meron ako ipapapanood po sa inyo isang video. Panoorin po ninyo. Ano ba ang inyong magiging reaction dito?
po sa tingin ninyo? Etong ganitong pagdarasal. Ano po sa tingin ninyo ang binibigkas nila? Parang wala na po sa mga sariling katinuan 'tong mga taong 'to. Nakakaawa, 'di ba? Kasi emosyon na po ang kanilang kumbaga pinamumutawi sa kanilang mga sarili. Hindi na nila nagagamit 'to. 'Di ba? Kasi kung gagamitin po nila 'to, maiintindihan nila kung bakit may mga pulis na kailangang hulihin si Pastor Kibuloc. Alam ng mga matatalino, alam ng mga may isip, gumagamit ng utak kung bakit kailangang hulihin ang isang wanted. Naaayon naman sa batas ang lahat ng ginagawa ng PNP. Wala naman pong lumalabag sa batas. Ewan ko kung bakit parang gigil na gigil po itong mga taong ito. Dito po sa PNP, especially kay General Torre. Tama lang naman yung ginagawa niyang trabaho. Nakita ninyo sa mga una nating video, may nambato, ng napakalaking bato. Meron pong nagsaboy ng maruming tubig. Sabi po dun sa mga comment ay ihi daw po yun. Imagine niyo po kung gaano po kababoy ang mga tao na ito. Hindi na po tayo magtataka kung maging ganito po itong mga taon to na parang mga zombie na. Na parang mga ano na po, parang wala na po sa mga sariling wisyo. Kasi nga po, ang kanila pong sinusunod, ang kanila pong batas na gustong ipatupad ay ang batas ni Kibuloc. Na si Kibuloc ang may-ari ng sanlibutan, si Kibuloc ang masusunod, lahat ng dapat ginagawa ni Kibuloc, hindi dapat kinokontra. Lahat ng gawin ni Kibuloc na krimen, dapat po pinapalampas lang. Yan ang batas ni Kibuloc. Yung sinasabi nila, ang mga kapulisan natin hindi na sumusunod sa batas, hindi na sumusunod sa procedure, wala ng batas na pinapatupad. Sila po ang nagpapakita nito. Ang kulto ni Kibuloc. Ang gusto nila, sila ang masunod. Ang gusto nila, hindi hulihin si Kibuloc na ngayon ay nagtatago doon sa bunker, sa ilalim ng KOJC. Yan po ang gusto nila. Yung po sinasabi nilang lawlessness, hindi yung totoo. Kasi ang gusto nila, sila ang batas, sila ang masunod, sila ang dapat nasundin ng mga kapulisan dito. Sila dapat ang mga pinapakinggan. Hindi sila dapat galawin. Bakit? Dahil nung panahon ni Digong, sila ang nasusunod. Kahit anong gawing krimen ni Kibuloc, wala pong pumapalag. Wala pong pursue na mga kaso. Walang nagtatagumpay na maipakulong si Kibuloc dahil protektado ng ating presidente noon na si Digong. Ngayon na po ang panahon ng paniningil. Ito na po ang panahon ng karma na dinaranas nitong si Kibuloc at hindi po ako nawawala ng pag-asa. Etong si Kibuloc anytime soon ay mabubungkal na diyan. Mahuhukay na po ang pinagtataguan ni Kibuloc at ngayon lalo po siyang makakatikim ng kahirapan dahil po siya ay makukulong at malalayo sa piling po ng kanyang mga Palmolive girls. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayong lahat, nasa mang panig kayo ng mundo. Momo chup chup. Love you. God bless us all, Pilipinas. God first, wag po kayo maniniwala sa mga kulto, wag kayong maniniwala sa mga fake news, wag kayong maniniwala sa mga nagtuturo ng kademonyuhan. Yun lamang po, bye-bye!